Sigurado ka, ha? Sigurado po ako. Wala kang relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa, wala po akong karelasyon. Pero meron ka naging boyfriend na mayor before? Wala po ako naging boyfriend na mayor. I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the POGO operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami, hindi po yun totoo. Mayor din, kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag idadivulge ko, siyempre, di-deny mo. Hindi naman po kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. Sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nilink niyo po sa akin. Hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan. Hindi po Sino totoo. ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ako ng totoo. Ikaw nagsasabi, kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Sino ngayon na pinapahiwatig mo na sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nalilink po sa akin na mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga ng At pogi Pangasinan. po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko na makilala eh. Yung po nagkwento po As sa inyo. Sen Jinggoy said, hindi po laughing matter ito. Opo. Madam Sorry Chair. po. And Sen Jinggoy, I think Sen Rafi would like to interject. So you will allow Sen One Rafi. second. Sen Jinggoy. Kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter really. Because Ang ginagawa lang din si Sen Jinggoy is establishing your connection. Lumawak yung connection mo kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na opisyal. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na opisyal sa executive, nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko po lang po siya narinig. You sure? Opo, sure po. Okay. Thank you, Sen Rafi. Thank you. Sen Jinggoy? Okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, sabihin mo na rito sa committee. Your Honor, Kaya ako binibring out ito. Because the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your POGO business. Alright? Wala akong pakialam sa mga relasyon ninyo. I do not care. Kung may relasyon kayo, so be it. Wala akong pakialam. Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng POGO business po. At wala rin po akong POGO business po, Your Honor. Di ba may lupa ka doon sa Bamban? Meron po. Tinayo mo ng POGO? Your Honor, hindi po siya POGO lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung May POGO, POGO rin. yung POGO po, second and third and fourth floor lang po. Kaya nga, meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, doon po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay, marunong ka mag-Chinese? Ano Chinese name mo? Wala pa akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing di mo kilala yung nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive? Your Honor, honestly to, bago po nangyari to, masamay loob ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po.
Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Partner ng tatay mo? Opo. Okay, how many motor vehicles do you own? Sa ngayon po, isa po. Isa lang? Opo, sa ngayon po, isa po. Saan salin to? Pero marami kang dump truck. Nasa Yes. pangalan mo lahat. Yung dump truck po, opo, nabenta ko na rin po yung dump truck. Okay, paano ka nagkaroon ng helicopter? Magkano yung binigay ng tatay mo para sa pambayad ng helicopter? Yung helicopter po, pinag-ipunan ko po at sa loob po ng 2 years po minigay sa akin ng tatay ko po yung kalahati po nung pangbayad po ng helicopter. Kalahati. Opo. Kasi ang nakalagay dito, 60 million pesos. Your Honor, nabili po siya less than $1 million po. Yung dollar po nung time po na nabili po is kung di po ako nagkakamali, 46 or 47 po. When did you purchase the helicopter? 2019 po yata. Kanino nyo pinurchase? Lion Air po. Lion Air. Opo. Kay Archie po. Ang kausap ko po si Sir Rene. Rene Sia. Opo, Rene siya po. Sia. Opo, siya. Patay opo. na. Namatay na. Ay. Anyway, bakit Pogo yung napili mong negosyo? Your Honor, wala po Mas ako nanggaling kayo sa piggery at farming business. Your Sino Honor, nag-udyok sa'yo na magpatayo ng Pogo doon? Your Honor, wala po akong Pogo business at hindi po ako yung nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property po, yung lupa lang po. Wala kang negosyong Pogo? Wala po ako Sino negosyong Pogo. nagmamanage? Bakit mo pinayagan magkaroon ng Pogo rin sa property mo? Your Honor, nag-umpisa po kami, yung Baofu po, bago po ako nag-divest po, in-invite ko po sila para mag-invest po sa Bamban. Pero ako po, wala po akong Pogo na business po at hindi rin po ako nagmamanage po ng Pogo. At license po yung Pogo na andun po sa Bamban. Ang sa akin lang po is nung naging mayor na po ako, nagbigay po ako ng business permit po. Okay, doon sa interview mo kay Miss Karen Davila, na pinalabas lang nung Lunes, sinabi mo na bumili ka you bought the Baofu land in Bamban for 700 pesos per square meter. Tama? Tama po, Your So that Honor. was about 55.3 million pesos for the 7.9 hectare land in 2018. Tama? Tama po, Your Honor. How much did you shell out for the purchase of that parcel of land? Your Honor, nabenta ko po siya ng 1,200 pesos per square. Nabenta mo? Opo. Ang usapan po namin dyan ay sa akin po yung majority po ng share. At Saan mo kinuha yung pambayad ng lupa? Yun ang yung tinatanong. pangbayad po ng lupa, installment po, Your Honor. Installment? Pagkano Opo, yung installment po, partially po galing sa farm, partially po galing po sa tatay ko po. Magkano yung galing sa tatay mo? Your Honor, ito double check ko po. Wala kang hiniram na pera galing sa mga creditors? Meron po akong loan po, Your Honor. Magkano? Outstanding ko po ngayon, hindi ko po sure yung exact pero almost 200 po. Mga 190 po siguro. 190 million. So tinatanong sa'yo ni Senator Risa, ni Madam Chair kanina, kung sino yung mga Board of Incorporators mo rito sa Baofu. At halos lahat ay may mga criminal records. At sinabi mo, ngayon mo lang nalaman? Your Honor, dun sa Zhang Ziyang, nalaman ko po nung first hearing po na fugitive po siya. Before po noon, hindi ko po talaga alam. Dun sa naman po dalawa, nakita ko po dun sa Facebook post po ni Madam Chairman po at gumawa po ako ng research po, nag-search po ako sa Google. Sino ito si Lin Baoying? Lin Baoying, yan po yung nakita ko po kahapon po na isa po siyang incorporator po ng Baofu at nung after ko po mag-divest po, hindi ko na po alam. Hindi mo kilala itong si Lin Baoying? Si Lin Baoying tsaka yung isa pa po na lalaki hindi ko po kilala. Ang kilala ko lang po dyan si Zhang Ziyang. Kasi she's the only woman accused in the 2.8 billion
billion dollars, money laundering case. Ito. Hindi mo kilala? Hindi ko po kilala, Your Honor. Board of Directors ng Baufo, hindi mo kilala? Hindi ko po kilala. Ang kakilala ko lang po dyan, ang kausap ko po dyan is Zhang Ziyang. Sino ulit? Zhang Ziyang. O ano siya? Board of Incorporators din? Opo, Board of Incorporators. At siya po yung kausap ko po. So hindi mo kilala itong si Lin Baoying? Lim Baoying, hindi ko po siya kilala. Ilan ba yung Board of Incorporators mo? Meron pong 3 foreign po. Walang Pilipino? Meron pa po isang Filipino. Sino? Rachel Joy po. Ikaw, anong participation mo doon? Ang participation ko po doon sa Baufo po ay sa akin po yung property, sa akin po yung lupa. Hindi ka member ng Board of Incorporators? Bago po, incorporator po ako at after ko po mag-divest po, umalis na po ako. After kang, Mag-divest po, 2021 po. nung nag-mayor ka? Hindi pa po ako mayor po noon. Gusto po nila magpasok na po ng pera at wala pa akong ipapasok. Kaya napag-usapan po namin na ibebenta ko na lang po yung percentage po ng share po na hawak ko po. Alright, Madam Chair, since the majority of the senators is meeting today, I will just reserve my right to question the next hearing. Certainly, Sen. Jinggoy, at Thank you, salamat Madam po. Chair. Opo. Maraming salamat. Bago ko rin balikan yung maraming tanong ko sa actually 3 salen nyo, Mayor. Gusto ko lang tanong ng ilang mga tanong kay Chair Garcia ng COMELEC. Oo, dahil kailangan nilang umalis ng mas maaga dahil meron po silang unbank. Muli, Chair Garcia, salamat sa pagdalo nyo. I just have a few questions for the COMELEC regarding yung subject ng investigation ng komite sa ngayon. So, thank you also for submitting the requested documents to the committee. Didiretso na po ako agad sa tanong. Ang sabi niyo po ay trabaho lang ng COMELEC ay tanggapin ang mga dokumento ng mga kandidato at siyasatin kung ito ay kumpleto. So, tama po ba sabihin na COMELEC doesn't look beyond the 4 corners of the documents? Madam Chair, good morning and the members of the committee. Tama po, Madam Chair, ang sabi po ng Korte Suprema sa Serafica versus the Commission on Election, ni-reiterate yung decision nila sa Cipriano versus the COMELEC. Ang duty po kasi ng commission ay ministerial na kung saan tatanggapin namin ng certificates of candidacy basta kumpleto yung lahat ng items doon sa form ng COC at ito po ay under oath. Ibig sabihin po, wala po kaming power to request additional documents because hindi po kami pwedeng mag-reject o mag-reject ng filing of the certificates of candidacy. Kahit pa nga yung mismong taong nagpa-file maaari sa harap pa lang ay pwede niyang ma-question, wala po kaming discretion. Hindi po namin alam, Madam Chair, yung background ng bawat isang kandidato na nagpa-file ng kanilang certificates of candidacy. Well, naintindihan ko naman po yan, Chair, based on the presumption of regularity in the performance of duties dahil ang birth certificate, ang passport, issued naman ng government agencies. Pero paano po sa ganitong klaseng mga kaso na ang daming butas ng birth certificate? What do we do in the face of mounting evidence, not just in the case of mayor, but that Filipino citizenship can be for sale? Tingin niyo po ba nagwawarant ito ng ilang mga pagbabago sa election law natin? At kung oo, ano-ano kaya ang mga ito? Tama po, Madam Chair. Maraming salamat po. Sana po kami bigyan ng discretionary authority kasi madami po mag-aaway ng mga kandidato at mga local COMELEC namin pag magpa-file ng certificates of candidacy. Pero pwede naman po na baguhin natin yung pong Section 74 ng Omnibus Election Code kung saan na andun po kasi yung lahat ng items na dapat na nakalagay sa form ng Certificate of Candidacy at sana po maglagay din yung batas kung magkakaroon ng pagbabago ng mga karagdagang dokumento na pwedeng i-attach sa ating pong Certificate of Candidacy. Halimbawa po, ang birth certificate, pwede na pong pagsimulan yan ng lahat ng mga informasyon katulad sa age, katulad sa residency, at katulad po sa citizenship. Pero dapat din po natin maunawaan, yun po ang kadahilanan kung bakit yung kapangyarihan ng COMELEC to motu proprio disqualified candidates ay limitado lang po sa nuisance candidacies. Pero kapag po ang pinag-uusapan, Madam Chair, ay ang qualification or eligibility based on age, citizenship, residency,
registration as a voter, literacy, able to read and write, at yung iba pa nga po, 3 consecutive term limitation, sabi ng Castillo versus the COMELEC, ay ito po ay hindi pwedeng motu proprio ng COMELEC. Kinakailangan merong formal na petition na ipafile. Sapagkat yung issue po, Madam Chair, ng citizenship, medyo komplikado po yun. Hindi pa pwedeng sa birth certificate lang. It may appear sa birth certificate na ikaw ay Filipino. Your father and mother are both Filipinos. Pero yung pala, yung lolo mo ay foreigners and therefore natatransfer yung mismong citizenship. Dito po kasi sa ating bansa, kapag pinag-uusapan ng citizenship, ay ang ating pong ina-apply na principle, yung principle of jus sanguinis, blood relationship. In the case of Grace po versus the Commission on Election, before the Honorable Chairperson had authored the law on the foundling, doon po ay nagkaroon ng presumption ng Korte Suprema sapagkat kinakailangan matrace muna yung mga magulang. Ano ba talaga ang citizenship para po yun ang nalilipat. In other jurisdictions, Madam Chair, katulad ng United States, hindi po sila kumikilala ng jus sanguinis principle. Jus soli po sila. Ibig sabihin, place of birth. Kaya mayroong mga ilang Pilipino doon nanganganak sa abroad para po yun ang citizenship. Yung po ang dahilan ng kung bakit complicated yung issue ng citizenship and it will require a formal hearing. Now, ngayon po na-expose itong mga ganitong klaseng bagay, sana po sa ating mga kababayan, ganung hindi pa man nababago yung batas, dapat po we have to be very vigilant. We have to file petition to disqualify and or cancel candidacy. For information, Madam Chair and the members of the committee, pag po kasi age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy, hindi po siya disqualification petition. Siya po ay proper ground for a petition to deny due course and or cancel candidacy under Section 78 in relation to Section 74 of the Omnibus Election Code. Meaning, pag kinancel po namin ang inyong candidacy, you cannot be substituted because as if you did not become a candidate. Yun po yung, kaya po sana po aware tayo dahil may period po yung filing ng mga ganitong klaseng petition. Ito po ay pwede lang i-file within 25 days after the date of the filing of the candidacy. Failure to file within that period, wala na pong jurisdiction ang Commission on Election. Maraming salamat, Chair. And very well noted din yung dahil in aid of legislation, yung investigasyon, pati yung mga payo nyo na pwede naming pag-aralan, mga pag-amyenda, particular sa sections 74 at 78 ng Omnibus Election Code. At kung mapatunayan na peke yung birth certificate ni Mayor and kung mapatunayan na she is not, in fact, a Filipino citizen, ano po yung magiging pananagutan niya? Kung sakali po, Madam Chair, na magpapile muli ng Certificate of Candidacy at a formal petition will be filed, remember po, katulad na nabanggit ko, ito po hindi ground for disqualification, ground po ito ng cancellation of candidacy. Ang basis po ng cancellation ng candidacy ay misrepresentation. And misrepresentation is an election offense punishable by 3 to 6 years imprisonment. And at the same time, since ang Certificate of Candidacy po ay under oath, it can still be, the person can likewise be liable for perjury, Madam Chair. And kung masakali ma-convict, perpetual disqualification to hold public office. And huling tanong mula sa akin at this point, Chair, kung siya po ay matanggal sa pwesto, just for the sake of our listening and viewing public, sino po yung aakyat? Yung natalo po ba na kandidato o yung kanyang vice mayor? Kung sakali po, Madam Chair, na nakapag-file ang isang registered voter bago mag-eleksyon during the period na binabanggit ko ng cancellation of candidacy, kahit po yung kandidato ay nanalo, that COMELEC retains jurisdiction, and if later on, kahit siya ay public official na elective at we found out na talagang nagsinungaling o nagkaroon ng misrepresentation, canceled ang candidacy, naging final ang kanyang ang cancellation ng candidacy, ang uupo po ay ang second placer. Because according to the Supreme Court, as if hindi siya naging kandidato, yan po yung kaso doon sa Lucy Torres case. Ngayon po, Madam Chair, kung hindi po o walang na-file, katulad po sa kasalukuyang pangyayari, walang na-file na kaso sa COMELEC, na cancellation of candidacy. Subalit, kung later on magkaroon ng isang kaso, halimbawa petition for co-warranto na pwedeng ma-file ng opisina ng Solicitor General, then in that case, at magkaroon po matanggal, the rule on succession shall be applicable. Vice Mayor po yung uupo kung sakali po. Maraming salamat, Chair. So depende sa
gagamiting proseso yung magiging outcome para sa bayan ng Bamban kung sakali. Those are all the chair's questions for the good COMELEC chair. Unless may tanong yung mga colleagues ko, then we will excuse the good chair. Yes, Sen. Sherwin. Chair, no, wala. Wala po. Madam Chair, isa lang. Sen. Jinggoy. Thank you, Madam Chair. Mayor, nung ni-raid yung negosyo mong Pogoro sa doon sa lugar mo, sino yung local official na nagsalba sa'yo, na tumulong sa'yo? Your Honor, hindi ko po siya negosyo. Wala po ako negosyo po na whatever. Pogo. Nung ni-raid, sino yung tumulong sa'yo ron? Yung na-rate po, Yung local official. Sen. Jinggoy, kung wala na po tayong tanong kay Chair Wala Garcia, na. i-excuse na po ng komite. At maraming salamat po sa inyong pagdalo. Mayor Guo, please proceed to answer the question of Sen. Jinggoy. Opo, Sen. Jinggoy, yung nakaraan po na March po. Yeah. Dalawang raid. Wala naman, Parang sumaklolo. wala naman po. Wala local official, yung mayor ng Pangasinan. Wala po, wala po. Sigurado ka, ha? Sigurado po ako. Wala kang relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa, wala po akong karelasyon. Hindi. Pero meron ko naging boyfriend na mayor before. Wala po ako naging boyfriend na mayor. Sige. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil meron akong testigo na makakapagpatunay na yung karelasyon ay nagmamanage at nagmamanage ng negosyo ng Pogo ron sa lugar mo. Opo, sige po. Salamat, Sen. Jinggoy. So, bago lang yung mga tanong ko tungkol sa tatlong SALN ninyo, nabanggit nyo kanina, Mayor, na 17 years old kayo unang pinapirma ng tatay nyo ng cheque. Menor de edad pa po, bakit po kayo pinapapirma ng cheque noon? Your Honor, gusto po ako turuan po ng tatay ko mag-manage po ng negosyo. Okay, just noting na ang menor de edad hindi po pinapayagang pumirma ng cheque. Kung kaya nga, that's behind reforms like yung sa SK Reform and Empowerment Law. Anyway, opo. Yes, Mayor? Meron pa kayong gustong isagot dyan? Your Honor, I might be wrong dun sa 17, pero baka mga 18 or 19 years old. Pero nangyari po yun sa akin, sa pagkakatanda ko po is 17 po. So kung may baka mali lang po ako sa edad po, Your Honor. Okay, noted, Mayor. Ngayon, yung mga tanong ko po sa inyong mga isinumiteng SALN. So, meron po kaming kopya dito na SALN as of June 30. Ito po ay SALN na version na... Ay, salamat po, Sen. Jinggoy. Yung June 30, 2022 SALN nyo, pinadala ng inyong council. Meron din po akong July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, padala naman ninyo, Mayor. And then of course, meron akong kopya dito. Meron kaming kopya nung SALN as of 2023, June 30, 2023, bilang bahagi ng inyong compliance. So kapansin-pansin po, yung SALN ng June 30, 2022 ay may nakalistang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na mga real properties covered by mga TCT. O, bawat isa nito covered by TCT. 3, 6, 7, 8, 9, 10, kung di ako nagkakamali. Pero yung SALN nyo na July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, 3 na lang ang nililistan yung real properties